The station with the best music. Mula sa pinakamaksyong stasyon sa Philippine Army, 11.5 The Torch FM. Okay dito. To my fellow Filipino, today face the very grave threat of the novel coronavirus. Tuloy-tuloy ito, no? May mga tropa pa tayong naka-standby sa Fort Bonifacio at sa mga iba't ibang kampo natin. Areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19. The same setup ang ating pinapatupad. I might declare martial law. Alam naman po namin na talagang bawal lumabas. Kailangan po nating maghigpit. I-totally lockdown kasi maraming pasaway rin dito. Kawawa naman yung talagang walang-wala. Oras na Simo. Isang oras ng balitaan at talakayang sumasalamin sa kaganapang civil-military operations. Maghahatid ng katotohanan, kapayapaan, pagkakaisa, hatid ng hukbong katihan ng bansa. Oras na Simo. Kasama si Major Jeffrey Molina. Oras na Simo. Dito lang sa 11.5 The Torch FM. Okay dito. Magandang umaga po sa ating lahat. Oras po natin ay ganap na pong 1 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-18 ng Mayo sa taong ito. Sa taong po yan. At sa mga kababayan po nating mga Ilocano, na imbang nabigad kada kayo amin sa mga Kapampangan, Mayapa-Abak. At sa ating mga taga-subaybay na Cebuano, maayong buntag. At maupay nga aga haaton nga tanan sa mga waray-waray. At para naman po sa aking mga kaibigang Maranao, partikular sa mga nasa Mindanao State University, Mapia Kapipita. Marhay na aga sa mga Bicolano. At of course, sa mga kabayan natin na nandun ngayon sa bansang Hapon, Ohio, Gozaimasu. At sa ating mga kababayang nandun ngayon sa bansang Vietnam, Hoy, sang tot lang. At salamat pagi sa mga nasa Indonesia at nasa Malaysia. At sa atin namang mga tagapakinig na nasa Thailand, Sawadee-to, ciao ka. Yan. At Sabal Khairi sa Saudi Arabia. And of course, sa ating mga viewers na nakatutok ngayon sa Estados Unidos, good morning to all of you. Lalo-lalo na po ang aking mga kapatid at kapamilya na sila ang mag-asawang Jetty, si Brother Mike at si Sister Maria. At sa po ng mga kasamahan po namin, kapatid po namin sa Antioch, sa Maryland, USA. Ganun din kay Sheila at kina Sister Wilma. Okay? And para po sa lahat ng mga Katagalugang kabayan kong mga Tagalog, magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na nakatutok sa 101.5 The Torch FM. At sa mga nakasubaybay sa atin, nakaantabay na mga kasimo natin sa ating Facebook fan page. Ito po si Major Jeffrey Molina, ang Commandant ng Civil Military Operations School. At ito po ang programang Oras ni Simo. At samahan niyo po ang inyong lingkod sa isang oras po na balitaan at talakayan. Okay? At nais ko rin pong batiin ang lahat ng ating mga alumni ng CMO School. Ngayon ay abalang-abala rin sa kanila pong mga trabaho bilang mga pangunahing mga sa frontline po ng mga units po natin sa ground, ang ating pong CMO practitioners, ang ating pong mga warrior diplomats, CMO professional. Well, ang programang Oras po ni Simo ay isang oras nga po na balita na talakayan, partikular sa mga gawain na may kinalaman po sa civil military operation, either sa loob at labas po ng CMO regiment. At lalo na po sa mga units po na mayroon pong mga gawain na mahalaga po ang papel na contribution din, hindi lang po sa ating pong organisasyon, sa Armed Forces of the Philippines, maging sa ating pong pamahalaan. Okay? Well, ang oras po ni Simo ay 3 beses po sa isang linggo, Lunes, Miyerkules at Biyernes, naganap po na alas 8 hanggang alas 9. Okay? Okay, bago tayo magpatuloy sa ating pong palatuntunan, inaanyayahan ko pong muli ang lahat na damayan po ang inyong lingkod para po sa maitling. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga ito.
pagkalay po, Panginoon God. Maraming salamat po sa pagpapala na binigay niyo sa akin, sa amin po sa araw na ito, sa Semo School at sa Semo Regiment at sa buong humbong katihan ng Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon God, sa pagkakataon na binigay niyo po ng muli na pagpahayag kami, Panginoon God, ng mga informasyon na kailangan, Panginoon Lord God, ng aming pong mga taga-subaybayan. Lalo tigit, Panginoon Lord God, sa umiiral po, Lord, na pandemic, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon Lord God. Kayo po, Lord, ang magbigay ng proteksyon sa bawat isa po sa amin. Hilayin niyo po kami, Lord, sa anumang plano ng kaaway, Lord, na kapamakan. At Panginoon Lord God, kayo na rin po, Panginoon, ang mag-guide sa aming po programa. Kayo po, Lord, ang manguna upang nang sa gayon maging matagumpay, Panginoon Lord God, ang paghahatid po namin ng impormasyon, ng mga balita, at mga talakay, Panginoon Lord God, ng mga paksa sa umagang ito. Wala niyo po, Panginoon Lord God, ang inyong lingkod, maging ang aming pong produksyon. Kayo po, Lord, ang sentro, Panginoon Lord God. Pagkat sinasabi, Panginoon Lord God, saan mang dalawa o tatlong tao nakatipon sa inyong pangalan ng nalaman. Lord, we claim that you are in the midst of us. O Lord, ang magiging dahilan kung bakit magiging. Maraming salamat, Lord. We give you glory and thanks in Jesus' name. We pray. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. This 11.5 The Torch FM. Okay dito. Okay, nababalik po muli tayo sa ating programang Oras sa Simo at kasama pa rin po ang inyong lingkod, Major Jefferson Molina. Para po sa unang bahagi ng ating palatuntunan, bigyan daan muna natin ng ilang mga balita na ating nakalap ngayong araw. Okay, ang mga balita ngayong araw, mga kasimo, treatment facility para umano sa communist terrorist virus itatayo sa Bukidnon. 3 patay, 5 naman ang sugatan sa panibagong enkwentro ng mga sundalo sa Abu Sayyaf. Matataas na pinuno ng teroristang NPA, 14 ay iba pa patay sa enkwentro. At ng napatay na rebelde na nawagan sa teroristang NPA na itigil na ang pag-recruit ng mga kabataan. At sa detalye ng ating mga balita, treatment facility para umano sa communist terrorist virus tatayo sa Bukidnon. Isang pansamantalang tahanan para sa mga subukong teroristang NPA na nagkakahalaga ng 5 milyong piso ang napipintong itayo sa Impasugong Magbuliga Development Complex, Barangay Poblasyon, Impasugong, Bukidnon. Ang naturang pasilidad na inaasahang tatayo sa loob ng 7 buwan ay may laki na 13 by 28 metro kwadrado na tirahan para sa mga dating rebelde. Ito ay itatayo sa lupain na pag-aari ng LGU o donasyon ng LGU ng Impasugong na may lawak na 10,000 metro kwadrado. Kanilang pasilidad ay naglalayong gamutin ng virus na dala ng mga teroristang NPA. Ang virus umano ng mga teroristang ito ay yaong mga propagandang mapanlinlang, mapanghimasok, marahas, paglabag sa international humanitarian law at pagpatay sa mga inosenteng sibilyan. Ito rin umano ay magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga dating rebelde bago sila tuluyang bumalik sa kani-kanilang pamayanan. Samantala, 3 patay, 5 naman na sugatan sa panibagong enkwentro ng mga sundalo sa Abu Sayyaf. Patay nga ang 3 teroristang Abu Sayyaf, samantalang 5 sundalo naman ang napaulat na nasugatan sa enkwentro ng mga ito noong Sabado sa Patikul, Zulu. Ayon kay Lieutenant General Cirlito Subihana, commander ng Western Mindanao Command, nakasagupa umano ng mga tropa ng 21st Infantry Battalion ang may 20 teroristang Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Eliam Nasirin sa Sitio Tubig, Palia, Barangay Danat, bandang alas 10:44 ng umaga. Tumagal lang sagupaan ng 1 oras bago napilitang magsitakas ang mga terorista. Na-recover din sa pinangyarihan ng enkwentro ang isang assault rifle, mga cellphones, mga bala, pagkain, mga gamit pangpasabog at mga subversibong dokumento. Agad namang naisugod sa Kuta General Teodulfo Bautista Station Hospital ang mga nasugatan upang malapatan ng lunas na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan.
Matataas na pinuno ng teroristang NPA, 14 na iba pa patay sa engkwentro. Matataas nga na pinuno ng teroristang NPA at 14 na iba pa ang patay sa ilang serye ng operasyon sa Gingoog City at Agusan del Norte, Kamakalawa. Ilan sa mga kinilala sa mga napatay na leader ng teroristang NPA ay sina Ian de la Rama, Finance Officer Rio Amor Yuson, Platoon Leader Paquito Namatidong at Political Officer Peter Mansaginda Pinakilid. Ayon kay General Filimon Santos Jr., Hepe ng Armed Forces of the Philippines, malaki umano ang epekto sa kanilang hanay ng pagkakapatay sa 4 na leader. Ito umano ay magpapahina sa kanilang grupo sa Eastern Mindanao. Aniya, sa kasalukuyan, ang Eastern Mindanao Command ay nakapag-clear na ng 16 na pangunahing cluster ng teroristang grupo na binubuo ng mahigit kumulang sa 600 mga miyembro sa mga malalayong lugar sa Region 10 mula pa noong nakaraang taon. Ina ng napatay na rebelde na nanawagan sa teroristang NPA na itigil na ang pag-recruit ng mga kabataan. Ina ng napaslang na teroristang NPA ang nanawagan na itigil na umano ang pag-recruit sa mga kabataan. Kinilalang naturang ina na si Emily Hiponia, 52 taong gulang at residente ng Bonacao, San Fernando, Bukidnon. Si Emily ay pumunta sa Gingoog City, Misamis Oriental noong Biyernes ng hapon matapos itong mabalitaan na isa ang kanyang anak sa napaulat na namatay matapos sa engkwentro sa hangganan ng Misamis Oriental at Agusan del Norte noong 10 ng Mayo. Napatay nga ang kanyang anak na si Gladys Joy kasama ang 10 iba pa. Tatagpuan ang kanilang identification card sa pinangyarihan ng engkwentro. Ani Emily sa isang panayam, may 9 na taon na niyang hindi nakikita ang kanyang anak na si Gladys Joy. 19 na taong gulang pa lamang umano si Gladys Joy at 3rd year college sa kursong Animal Science sa Central Mindanao University sa Musuan, Bukidnon nang siya ay ma-recruit ng teroristang NPA. Ginawa na umano nila ang lahat upang pigilan ito, subalit nabigo pa rin sila na huminto sa pagsapi sa kilusan. Tumigas umano ang ulo ng kanyang anak at ayaw na rin umano silang pakinggan. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa kanya na manawagan sa mga teroristang NPA, lalo na ang mga kabataan na sumuko na sa pamahalaan upang makabalik sa kanilang pamilya. Galit na galit umano ang kanyang ama, na ang kama ni Gladys Joy, na barangay chairman sa kanilang lugar. Anya, ginagawa umano nito ang lahat upang mahinto na ang pagre-recruit ng mga teroristang NPA sa kanilang lugar. At yan mga kasimo, ang mga balitang itinampok natin ngayong araw. Treatment facility para umano sa communist terrorist virus itatayo sa Bukidnon. 3 patay, 5 sugatan sa panibagong enkwentro ng mga sundalo sa Abu Sayyaf. Matataas na pinuno ng teroristang NPA, 14 na iba pa patay sa enkwentro. At ginanang napatay na rebelde na nawagan sa teroristang NPA na itigil na ang pag-recruit ng mga kabataan. At yan ang mga balitang tampok sa umagang ito. Magbabalik pa po ang ating programang Orasisimo pagkalipas lamang po ng isang awitin. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kisarap ng umaga
gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo? Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Okay, oras po natin ay ganap ng 17 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ngayon nga po ay May 13, 2020, araw po ng Lunes. At nagbabalik po tayo sa ating programang Oras Sisimo para po sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Dito pa rin po yan sa 101.5 The Torch FM. At kayo rin po ay napapanood simulcast sa ating pong Facebook fan page ng Secretary of Operations Philippine Army. At sa mga katutunin lamang po, ito po si Major Jeffres Molina at ito nga po ang Oras Sisimo. Ang oras po itong balitaan at talakayan at samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga. At again, sa mga nakatutok po sa ating pong Facebook page, inaanyayahan po namin kayo na magbahagi po ng inyong mensahe higil po sa mga ginagawa po ng bawat isa po sa atin para po in support sa effort ng ating government na maiwasan po natin ang paglaganap ng virus na COVID. Lalo na ngayon na meron ng mga iyon na binigyan na po ng nilift na po ang lockdown mula nung nakaraang Saturday, And of course, bago tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, at gusto lamang nating i-acknowledge lahat ng mga kasama natin ngayon sa ating palatuntunan, lalo na sa mga nakatulong sa ating Facebook fan page. Ang una sa listahan natin dito, ang aking kaibigan sa Antipolo, si Maria Luisa. Si Luisa. Sabi niya, morning best. God bless always and safe. Kayo rin, Maria Luisa, 10 ng iyong mga kasama sa bahay, ang iyong mga anak. Although na-lift na ang quarantine, medyo lumuwag ng konti dyan sa Antipolo, ay mag-ingat pa rin sapagkat mas nakakatakot ngayon ang kapaligiran natin sapagkat hindi natin alam ngayon. Medyo lumuwag na kasi ang mga measures sa paligid, kaya mahirap na ngayon talagang maiwasan dahil marami ng tao ang naglalabasan. Lagi, ganun din kay Argeline, Rabago ng Apalit, Pampanga. Sila ay nanonood ngayon, sa Dominic ay kasama natin ngayon. Magandang umaga rin sa iyo, Argie, Ang ating G8 ay nakaantabay, nakatutok ngayon, si Major Dalope. Magandang umaga, Bok. Ang kasama natin sa opisina, si Patricia, si Junjun, nanonood din ngayon. Ang masugid nating taga-panood, si Raisa Monique, ay mabati ng isang magandang umaga. God bless and keep safe din sa'yo. Bon Eric ay nanonood din ngayon. Sabi ni Argeline Molina, Rabago, please greet Ensong family. Ayan, ha?
Happy viewing po, happy listening sa Ensong family. Pagbati pong iyan ay galing po kay Argelin. Si Marichu, si Chu ay kasama rin natin dito nanonood. Siyang pinaka-busy sa amin mag-produce ng aming pong mga sweldo. No? Yan. Gandang umaga, Marichu. Thank you for tuning in. Kabatch natin sa Juan Sumulong Elementary School, si Mark Obien, no? Arabos, ay kasama rin natin ngayon sa ating programa, nanonood. Erwin Luke Malyari is also watching with us. Yan, shout out daw, sabi ni Erwin. Ate B. Akor, from Taiwan, no? Good morning po, watching from Taiwan. Wow. Maraming salamat po, ma'am, for tuning in. Si Eunice Ann Villanueva, sabi niya, good morning po, sir. At sa lahat ng mga sundalo, mabuhay po kayo. Mabuhay rin po kayo, ma'am. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy po kaming naninitihan sa ating bayan. Of course, ang aking ninang, yan, sa New Zealand ay nanonood ngayon. Ninang Antonieta Hilposa. Star Moon Sun is also watching. Ang aking kabatch at kaklase sa Sumulong Memorial High School, si Madam Kat Codog, ayan, ay nanonood din. At sabi niya, good morning, stay safe. Of course, kayo rin po dyan sa Antipolo. Dahil sabi ko nga kanina, sa Antipolo, ay parang medyo maluwag na ngayon. Ano? Ang dami ng mga tao, medyo masikip na rin. May mga tricycle na rin. Kaya dobleng ingat po ang kinakailangan natin ngayon. Yan, si Kat Codog ay salamat sa yung pagbati. Kay Ninang Tunet, Kia Ora in the Philippines. Sabi niya, good morning sa Pilipinas. Ayon sa wikang sa New Zealand, ano? Listening while having my lunch. Oh, lunch pala doon. Have a good day everyone. Sabi. Hello din, sabi ni Katkodo, hello Sir Jeffrey. Ayan. Hello din, Kat. Carlo Bitano is also watching with us. Aking kaklase, si Romel San Gregorio is also watching from Antipolo. At sabi ni Jean Rapir Correa, she is sharing verse from Isaiah chapter 40 verse 31. But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagle. They will run and not get weary. They will walk and not grow weary. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Jean, no, sa iyong laging share sa Bible verse sa amin. At sabi rin ni Madam Luisa, no, sa mga lalabas at magbabalik trabaho, ingat po tayong lahat and keep safe po. Mas mataas ang risk ngayon. No? Sabi ko nga kanina, tama po ito. Kasi lalabas na ang mga tao. Dasal at proteksyon na lang po galing sa Panginoon na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Gabayan at ingatan din po kayong lahat na frontliners in fulfilling your duty. Yan. Maraming salamat, Madam Luisa, no, sa iyo pong pagpapaalala sa ating mga kababayan. And yes, sabi ni Jean, magandang umaga. Magandang umaga din po. Noki also watching it. Yan. O, sa ilang pang mga kababayan natin na hindi pa nakatutok, ano, gising-gising na po, ano, at mataas na po ang sikat ng araw, umalis na po si Ambo. At magandang oras po, panahon para tayo ay magpalakas, mag-ehersisyo. Gamitin po natin ang sikat ng araw, lalong-lalo na po doon sa mga lugar na pwede na pong lumabas. Okay, para po sa ating ikalawang bahagi, no? At nais natin pong ibahagi ang case bulletin ng Department of Health hinggil po sa COVID-19. Case bulletin number 64. As of 4 p.m. yesterday, no, May 17, nagpalabas po ang DOH ng panibagong 208 new cases of COVID-19, no? Meron pong panibagong kaso ng COVID-19 cases na humigit sa 200 cases po. Ito po ay minarkahan nila na PH 12306 hanggang PH 12513 na nagdala sa kabuuang 12,513. Kabilang po dito sa mga bagong report na ito ang 174 new cases mula sa National Capital Region. At isang additional new case galing sa Region 7 at 33 galing naman sa iba't ibang rehiyon. Okay? Ulitin po natin, ayon po sa DOH kahapon, ano,
may additional 174 po. Galing po yan dito sa National Capital Region. Isa galing sa Region 7 at 33 galing sa iba't ibang rehiyon. Nagdala po yan sa kabuuang bilang na 12,530. Okay, no? At ang kagandahang balita po nito ay naglabas din po ang atin pong DOH ng 74 new recoveries, no? Malaking bagay rin po ito na naghatid sa kabuuang total na kabuuang bilang na 2,635 na mga bagong naka-recover dito po sa COVID-19, no? At ito ay magandang balita po sa atin. At ito rin po ay magandang pagpapaalala sa atin na lalong-lalo na po doon sa mga lugar na na-lift na po yung kanilang quarantine status, ay kinakailangan pong magdoble ingat. Yan. At ganang atin po, no, dahil nga po meron na pong mga bagong kategorya, no, ang ating pong iba't ibang rehiyon, ay mangyaring magandang pag-usapan pa rin po natin to para ma-remind po ang ating mga kababayan. At ang Interagency Task Force ay naglabas po ng resolution, ano, para magbigay ng ilang mga puntos sa mga lugar na maaari ng mga lugar na bibigyan ng estado na may low risk, no? Tinatawag naman na moderate at saka yung nasa high risk. Okay? At ito ay napag-usapan na natin noong nakaraang Biyernes at gusto lamang po natin ulitin sapagkat sa araw na ito ay tatalakayin natin kung ano-ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin kapag ang iyong lugar ay mabigyan ng kategorya na low risk, moderate at saka yung high risk o yung tinatawag na nasa ECQ, nasa DCQ at saka yung nalift na yung kanilang mga quarantine status. Okay? Unang-una, yung mga low risk na sinasabi, ayon sa DOH, ano, ang low risk na sinasabi ay wala ng ECQ or DCQ implementation. So, totally nilip na ito nang sa gayon medyo magkaroon na ng new normal ang ating mga kababayan. Kabilang po rito ang mga rehiyon katulad ng Region 1, Region 4B o yung Mimaropa, no? Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 12 at yung Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay? Yan po yung napabilang sa kategorya ng low risk o yung may minimum health standards, no ECQ or DCQ implementation. Ulitin po natin, ano? Ayan ang Region 1, 4B, 5, 6, 8, 10, 12 at saka yung ARM. Okay? Yung naman napabilang sa moderate o yung tinatawag na patuloy pa rin na merong GCQ, no? Merong mga restriction pa rin kahit paano, natatalakayin natin mamaya, no? O moderate, ang mga region katulad ng Region 2, Region 3, no? Region 4A, maliban na lamang sa Laguna, okay? CAR o yung Cordillera Administrative Region, Region 7, maliban sa Cebu City, Region 11, at ang Region 13. Okay? Ulitin po natin, ang mayroong kategoryang moderate, ang Region 2, Region 3, ang Region 4A, maliban sa Laguna, no? CAR, o yung Cordillera Autonomous Region, at Region 7, maliban sa Cebu City, Region 9, Region 11, at ang Region 13. Samantalang nananatili pa rin sa ECQ o yung high risk category ang Laguna, no, na nasa ilalim ng Region 4A, ang National Capital Region na nandito po tayo ngayon sa kung saan tayo ngayon na nakaluklok, ano, at ang Cebu City. Yun mga hindi po nakabilang doon sa mga kategoryang moderate at saka yung low risk. Okay? So ngayon, tingnan natin ngayon pag ano ba ang mga hindi pwede at mga pwede kung ang iyong lugar ay napasailalim sa ECQ, modified ECQ at yung GCQ, no? O yung General Community Quarantine. Okay? So sa population, pakinggan po natin mabuti, ano, kasi kanina at nakita natin sa lansangan, talagang napakarami na po talaga ng mga tao, no? At talagang ito po yung tinatawag na pinangangambahan ng ating mga kababayan na magkaroon ng second wave, no? Naglalabasan na naman sa iba't ibang platform, either traditional media at social media, ang iba't ibang impormasyon hinggil sa tinatawag nila na maaari magkaroon daw ng second wave at saka ng third wave.
no, na ito ay may pinagbasihan sa mga nakaraan, mga ilang daang taong na ang nakalilipas, no? Kaya ito itatalakayin natin ngayong umaga. So, sa populasyon, ano, kapag ang iyong lugar ay napabilang sa enhanced community quarantine, ibig sabihin po niyan, ikaw ay mananatili pa rin sa bahay o mag-stay at home ka pa rin in 100%. So, bawal pa rin lumabas. Kahit na anong edad mo, bawal kang lumabas sa bahay kapag ka ang iyong lugar ay napailalim sa kategorya na enhanced community quarantine. Kapag ka ikaw naman ay napailalim naman sa modified enhanced community quarantine, ganun din. No? Bawal ka pa rin lumabas. You have to stay at home, no? 24/7. Maliban na lamang kung ikaw ay mayroong importanteng gagawin sa labas. No? At kung sino lang ang authorized lang lumabas ay yun lamang mayroong mga dalang quarantine pass na ipinamahagi ng ating mga lokal na pamahalaan, partikular ng ating mga barangay. Ano naman kapag ka ikaw ay napasailalim sa General Community Quarantine, GCQ, no? Ibig sabihin po nito, no, pwede na pong lumabas ang mangilan-ngilan. Subalit pinagbabawalan pa rin po, mahigpit na pinagbabawal pa rin po ang paglabas ng mga senior citizens at ang mga kabataan, no? Malinaw po doon. Pinagbabawalan pa rin pong lumabas sa General Community Quarantine ang mga kababayan po natin, ano? Ang mga kamag-anak natin, mga mahal sa buhay natin na matatanda, no? Yung mga particular sa mga senior citizens at yaong mga kabataan. Okay? ECQ, modified ECQ, bawal pong lumabas, no? Stay at home 24/7 except pag meron ka lang kailangan bilhin o importanteng gagawin. Sa GCQ, bawal pa rin lumabas ang mga senior citizens at ang mga kabataan. Okay? Yan po ay doon sa kategorya ng populasyon. Nabanggit natin kanina, no, na mas magandang palakasin natin ang katawan natin para makaiwas tayo sa pagdapo nitong COVID virus na ito, yung because prevention is better than cure, no? Kaya mas maganda nga na iwasan nating madapuan tayo kaysa tayo ay magpapagamot, no? So anong ibig sabihin nito? So dapat mag-exercise po tayo, mag-ehersisyo po tayo, no? Dapat patuloy pa rin po palakasin natin ang ating system para iwas sa sakit po tayo. Now, paano ka ngayon makakapag-ehersisyo kung ikaw ay napasa ilalim sa mga kategoryang ito, no? Kung ikaw ay nasa ilalim ng ECQ, ang lugar mo ay napasa ilalim sa enhanced community quarantine, bawal kang mag-ehersisyo sa labas, no? Pinagbabawal talaga yan sapagkat maaaring meron pa nga lumabas na dapat kung sakali tatagpo ka, delikado pa rin dahil yung maaaring kasunod mo ay maaaring makakuha ng droplets na manggagaling sa'yo. O kaya ay ikaw naman ang makakuha ng mga droplets na nanggagaling sa iba. Halimbawa, nung tumatakbo, no? Dinadala ng hangin ng mga droplets, so sasaluhin mo yan, kaya delikado pa rin kapag ikaw ay nasa enhanced community quarantine. Ngayon, kapag ka naka-modified enhanced community quarantine ka naman, may mga limitadong mga exercises ang pwede mong gawin sa labas. Ano yung mga yon, no? Pwede kang mag-outdoor walk, pwede kang mag-jog o mag-road run, no? Pwede kang mag-bike, pero dapat kinakailangan pa rin magsuot ng mga face mask, no? At patuloy pa rin nating isa sa katuparan ang 2 metrong physical distancing. Okay? Ito lamang yung mga maaaring magawa pag nasa labas ka. Lalakad-lakad ka, jogging, magbabike, no? Tapos basta 2 metro pa rin ang distansya. Okay? At hindi pa rin pinapayagan yung mga pagpunta-punta sa mga gym sapagkat sarado pa rin yun at masyadong malalapit ang mga tao doon. At doon sa gym, kung sino-sino ang humahawak doon sa mga equipment, no, na gagamitin mo. Kaya pinagbabawalan pa rin po yan kapag ikaw ay exercise. Okay? Ngayon, ano naman ang pwede mong gawin kapag nasa GCQ ka na? So, pwede ka nang magdagdag. Pwede ka nang ngayong mag-golf, no? Yung mga golf medyo malalayo pa rin ang agwat sa mga kalaro mo at pwede ka na rin mag-tennis. Yung mga laro na kung mapapansin ninyo ang iyong kalaro o yung katunggali o kaya yung kapawisan doon ay malayo sa pwesto mo. Yan ang mga karagdagang mga laro o papapawis pag-exercise na pwede mong gawin kapag ikaw ay nasa ilalim ng General Community Quarantine. Okay? Ulitin po natin, sa panahon ng ECQ at modified ECQ, medyo sa ECQ, bawal ka talagang lalabas at mag-exercise sa labas. Samantalang sa modified, limitado lamang ang mga pwede mong gawing exercise, no? Sa GCQ naman,
pwede mo nang dagdagan yan, pwede ka na makapaglaro ng mga activity, mga sports, no? Na medyo malayo yung pwesto sa mga kasama mo naglalaro. Okay? What else? No? Sa pagtitipon, gathering, ano ba yung mga dapat gawin natin? Kapag ka nasa ECQ tayo, Enhanced Community Quarantine, mga minamahal na taga-subaybay, mga kasimo, ano? Bawal po ang pagtitipon. Kaya nga pinagbabawal ang mga birthday kasi sapagkat napakarami ng mga taong magdadaluhan kapag ka nag-celebrate ka ng birthday. So pinagbabawal po yung mga mass gathering sa ilalim po ng Enhanced Community Quarantine. Pero kapag ikaw ay nasa modified enhanced community quarantine na, no, kinakailangan pwede pa rin naman magkaroon ng mass gathering, pero dapat daw hindi 'yun lalagpas sa 5 katao lamang sa isang gathering, no? Ibig sabihin, limitado lamang po ang pwede mong makasalamuha. Nang sa gayon, pwede ka pa rin makapag-establish, no, ng espasyo sa pagitan ninyo, makapag-observe ng social or physical distancing. Okay? Yan po ay nandyan sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Hanggang 5 lamang po ang pinapahintulutan na makasalamuha mo kung ikaw ay dadalo sa isang pagtitipon. Okay? Sa ECQ, bawal na bawal po ito. Pero sa Modified ECQ, pinahintulutan hanggang sa 5 ang pwede yung dumalo. Of course, kinakailangan mo pa rin isuot yung mga protective gear mo. Yung gloves mo kung kinakailangan, magmamask ka, no? Magsasalamin ka, nang sa gayon maiwasan mo pa rin ang droplet. Okay? Sa GCQ naman, ganun din, no? Restricted pa rin ang pagtitipon, ang mga gatherings. Subalit ang pinahihintulutan lamang ay yaong gathering na hindi tataas sa 10 katao. Okay? Sa ECQ, modified ECQ, hanggang 5 katao lamang po. Sa general community quarantine, pinapahintulutan na po hanggang 10 katao. Okay? Kaya kung ikaw ay magdidiwang ng iyong kaarawan o kung sakaling merong mahalagang okasyon sa inyong tahanan, ay maaring mas magandang pamilya, kayo na lamang muna sa pamilya ninyo ang magdiwang, no? Sapagkat kung ikaw ay mag-iimbita pa ng ibang mga kaibigan, no, iba pang mga relatives, iba pang mga kasamahan, no, ay tiyak na magpa-violate na po tayo ng restriction ng ayon doon sa modified ECQ saka sa general community quarantine. Okay? Sa pagta-travel naman, ito marami akong nare-receive na text message to kahit wala pa tayo sa ere, no? Maraming mga nagtatanong na lalo na yung mga lugar na naging GCQ na pero ang kanilang pupuntahan ay nasa ECQ pa, no? So medyo meron ng problema doon sa ganung bagay. So sa pagbabiyahe naman, no? Kapag ang isang lugar ay nasa ilalim pa rin ng enhanced community quarantine, wala pa rin pong public transportation na pinapayagan. Wala pa rin public vehicles, utility vehicles na pinapayagan na magatid sundo, no? Na magatid sundo sa mga commuters natin. Walang domestic flights, walang limitado yung mga international flights, ano? At doon naman sa mga land transportation, marin pa rin hindi pinapayagan ang pagbiyahe ng mga public utility vehicles, no? Sapagkat umiiral pa rin na enhanced community quarantine. Ano naman ang mangyayari kapag ang iyong lugar ay napailalim na sa modified ECQ, no? Ganun pa rin po, no? Wala pa rin pong limitado pa rin po yung public transportation, no? Wala pa rin domestic flights, limitado pa rin ang international flights, no? Kontrolado ngayon yung mga biyahe na papasok, no, sa port man o doon sa eroplano, limitado pa rin 'yan, no? At ang mga OFWs, no, na mga pauwi sa Pinay ay talagang binibigyan pa rin ng restriction o kinakailangan pa rin nilang mag-undergo ng quarantine procedure, no? At paggamit ng bisikleta at iba pang hindi dimotor na sasakyan, bawal ang inter-island travel. Ayan, malinaw po rito. Gamit ng bisikleta at iba pang hindi dimotor na sasakyan ay bawal, no? Bawal pa rin ang inter-island travel. So ayan po ay ayon sa ilalim ng modified enhanced community quarantine. Subalit pagdating naman po sa may GCQ, meron na mga limitadong public transport, no? Subalit stricto pa rin po yung ipapatupad ang social distancing. Okay? At sa
Sa inter-island travel naman, yun lamang merong GCQ to GCQ lamang na mga lugar. No? Kung ang pupuntahan mong lugar ay under GCQ implementation at ang ikaw ay nanggaling din naman sa GCQ lugar na may GCQ implementation, ay papahintulutan ka mag-travel. No? Pero kung ikaw ay galing sa ECQ papuntang GCQ o kaya naman ang GCQ papuntang ECQ, ay mariin po yung pinagbabawalan po ng ating pamahalaan. Okay? Ayan naman po ay may sa usapin po ng pagbabiyahe. Yan. Okay, malinaw po tayo na, no? Mariin pong pinahintulutan ng pagbiyahe sa ECQ at saka sa modified GCQ. No? Meron lang ilang mga proseso na kinakailangan sundin para mapayagan yung pagpasok at saka yung ilang mga transportasyon. No? At ang medyo maluwag lang ng konti ay yung nasa GCQ na, pero dapat ang pag-transport o pagbiyahe ay GCQ to GCQ pa rin. Hindi pwede yung iba ang kategorya ng isang lugar. Okay? Alright. Okay, at para naman po sa paaralan, patuloy pa rin po sarado ang mga eskwela ng mga paaralan kung ang iyong lugar ay napapasailalim sa ECQ at modified ECQ. Samantalang sa GCQ naman, papayagan ng skeletal workforce para makapagproseso ng mga requirements, no? Paghanda sa susunod na semestre. Ayan. So kung ang isang lugar ay napaisailalim na sa GCQ, ang mga empleyado ng eskwela na yon ay papayagan na, pero siguro kinakailangan nilang maghati-hati, no? Kaya nga skeletal, no? Mag-rotation sila 50% muna sa ngayon, after how many days 50% naman, nang sa ngayon hindi po masyadong crowded sa area. Nang sa ngayon, makapagproseso na po ang eskwela na ito para ma-entertain yung mga estudyante na mag-aaral papasok sa semestre. Yan. At medyo pilino na po yung mga eskwelahan na merong ECQ implementation. Pero wala pa rin pong opening ng klase sa mga lugar na nasa ilalim po ng ECQ at saka modified ECQ. At sa atin naman pong pamahalaan, no, ganun din po, no, skeletal operations po sa mga papasok sa opisina, and pwede naman mag-work from home pa rin yung iba kapag ang iyong lugar na pinapasukan ay nandun pa rin sa ilalim ng ECQ, modified ECQ. Samantalang sa GCQ naman, ay meron namang pwedeng magkaroon ng alternative work arrangement para sa mga empleyado. Pwede mag 4-day work lang muna or staggered muna yung ibang oras ng ibang mga empleyado. Para na sa gayon, hindi pa rin magkaroon ng crowd doon sa loob ng opisina o sa kumpanya na papasukan ninyo. At nang sa gayon, may iwasan pa rin makapag-communicate, no, ng COVID-19 doon sa inyong mga work. Ayan. So, ayan po ang mga tinalakay natin na diferensya, no, sa iba't ibang lugar. Kung ang iyong lugar ay nag-implement ng ECQ, modified ECQ, at GCQ. In terms of sa dami ng populasyon, no, sa paglabas ng tao, pag-exercise, pagtitipon o gathering, traveling or transportation, paaralan, at maging sa transaksyon sa gobyerno. Okay? So, yung mga meron pong mga karagdagan, pwede niyo pong i-send yan sa atin, no? Diyan sa atin pong sa message thread. Nang sa gayon ay matalakay po natin yan sa atin pong pagbabalik. So, bakasyon tuloy ang nasa isip ko, no? Napakahaba na kasi ng bakasyon natin. Break muna tayo. At nang sa gayon ay paghandaan natin yung ikalawang bahagi ng ating talakayan. Music muna tayo. DJ Vincent. Babalik pa po tayo. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven
tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating talakayan. Pa rin po si Major Jeffrex Molina ang tama dito po sa programang Oras Okay, at ang awitin po yan ay atin. Awitin po yan ay nasikat, no? Ng actress Jamie Rivera. Napakaganda pong awitin ito na talagang bagay na bagay sa ating nararanasan sa mga panahon ngayon, no? At nawa ay ang ating bayan ay pagalingin, no? Ng ating Panginoong may kapal. At wala nang iba tayong malalapitan, no? Sabi nga ng Prime Minister ng sa may France ba sa Italia, no? Nagawa na nila ang lahat. Pero marami pa rin pong tuloy pa rin tumataas ang kabilang ng kanilang kaso ng COVID. Kaya asa na lang nila ang lahat. Lord, okay? Basa muna tayo ng ating mga mensahe, no, at ang mga pagbati galing po sa ating mga natugin via Facebook fan page. Yan, nandyan ang aming isa sa mga magagaling din na mga estudyante namin, Erwin Losarita. Sabi niya, have a blessed Monday, sir. Likewise po, no, magandang umaga rin sa inyo at I believe sa ngayon ay nandun ka na sa unit mo at patuloy mo na-apply yung mga ating paaralan. Have a blessed Monday rin tayo. Ang kapatid ng aking ninang na si Kuya Norman, no? Kuya Mandy, yan. Good morning, sir. Sabi niya, keep it up and more power po. At na kaya kayo, no? Medyo nakalimutan ko na ang mukha ni Kuya Mandy. Kasi matagal na kami hindi na nagkita, no? Kailan pa, bata pa kami nagkita. Yan. Ang aking ate sa Saudi Arabia ay nanonood ngayon. Ang isa sa mga magagandang lalaki ng Talaknik Plus ng mandirigma ng PUP ROTC, Brother Lemuel Santos. Yan. Siya ay nakantabay rin ngayon. God bless din sa iyo, Boklem. Ang executive officer ng OG7 Philippine Army, si Colonel Rico. Ay, hindi pala. Si aking palang mentor to, si Sir Arman Rico, ay nakatutok din sa atin ngayon. Kuya Arman, si Sir Arman ang mentor ko nung nasa 8ID kami, no? Sa mga broadcast na katulad din ng ginagawa natin ngayon, no? At marami akong natutunan kay Sir Arman Rico. Sir, God bless po, sir. I hope you are doing fine there in Region 5. Yan. Okay? Marie Purely ay nanonood din ngayon. Aking kapatid sa Samar, si Vanessa Alvarez, nanonood ngayon. Good morning, sir. Sabi niya, good morning, kuya. Yan. Aking mga foster sister nung ako ay nasa Samar pa. Okay? Si RJ Mallorca ay nakatune in din ngayon. Ang ilan sa mga pangmalakasan ng PUP ROTC unit. Ayan. At yan si Borgs ay nanonood din. Good morning. Good morning kay Jasmine Rosales is in the house. Magandang umaga. Long time no hear. Yan. Jonalyn Igante is also watching. Aking classmate na batikang broadcaster din, si Alwin Manehas ng 11th Infantry Division, pero siya ay Signal Regiment. Yan. Good morning daw. Good morning, Lolo Rex. Sabi siguro ito ng aking apo, no, doon sa Teresa. Good morning, RJ Mallorca. Maraming salamat. Pagtutok. Jon Snow is watching. Singing soldier of Philippine Army, Elcid De Los Reyes is also in the house. No? Elcid, i-play mo na yung request ko sa yung kanta, ha? Hinihintay ko. Para lang mabuti. Yan. Aking kapatid sa Antipolo, Sister Joan Ramos Nalo, kapatid sa Pananampalataya is also in the house. Watching. Sabi ni Argeline, please greet Rabago family. Yan. Happy listening and happy watching sa mga pamilya ng Rabago. Good morning, Sir Jeffrey. Sabi ni Sister Joan Ramos, no? Na late ng gising. Yan. Huli man daw at magaling, late pa rin. Hindi.
magaling at nakahabol si Sister Joanne. Okay? Ni Star Munsan, good morning sir. We're watching from Hulo Sulu. Yan, 11 First Brigade and 15 CMO Battalion. That's right, okay? Ingat kayo lagi dyan and you are doing good. Lagi naming na-monitor sa mga balitaan ang inyong mga accomplishment dyan ng 11th Infantry Division. Yan. Regards kay General Corleto, isa sa mga mababait na mga naging boss ko nung ako ay nasa ground pa. Yan ang sinasabi ko kay nanay. Gusto na daw lumabas at magtinda ng balut. Lagi pinapagalitan. Gusto na makalaya at makalabas sa bahay. Yan. Bawal pa rin po, no? Lalo na po yung matatanda. Hindi po yan pinapayagang lumabas kahit na po ang inyo pong lugar ay na-lift na yung ilan sa mga restriction. Pero kapag po ikaw ay senior citizen, ay bawal na bawal po talaga lumabas. Okay? Ronilo Albacete is also in the house. Thank you for watching, Bok. Yan. Sabi ni Emery Purely, blessed morning, Sir Jeff, with all the staff of the Torch FM. Good morning din. Blessed morning din sa iyo, Emery. Praying po for the best of all and sana po matapos itong crisis. Keep safe po sa lahat ng frontliners po natin. And pa-shout out po sa family ko na sobrang miss ko na sa Kalinisan family of Dipolog City, Zamboanga del Norte. God bless po sa lahat. Ayan. Maraming salamat, Emery. No? I believe na miss ka rin ng inyong mga mahal sa buhay. At sa saan ba matatapos din naman ang ating crisis ito? Yan. Ana Rose Mate is also watching. Si MJ Dait. Sabi niya, good morning sir. Nanonood po si Sir Captain De La Amen from Hulo Sulu sir at si Cyrus dito sa South Signal Village. Stay safe po sa inyong lahat o tayo lahat. Yan. Maraming salamat MJ. Ako, bilis-bilisan mo ng pagbabakasyon para makapagprograma ka na rin dito sa ating pong ating Torch FM. Tintin, how are you? You are watching there. Eating pretty, ingat lagi, no? Visit pa minsan-minsan para ano ba itsura mo ngayon? Medyo matagal na tayong walang kita-kita. Okay? Tintin ay nanonood. Si Isla Awit siya, no? Si Tintin. Yan. Sabi ni Ronnie Albacete, good morning, Sir Major Jeffrex Molina, and to all viewers. God bless and stay safe po sa ating lahat. Yan. Galing po yan kay Kabats Ronilo Albacete. AJ Javier, isa sa mga masugid naming estudyante sa Air Force, is also in the house watching. Karamihan sa gym, hindi nagsasanitize ng mga gamit nila. Hindi ko po alam, no, pero ng akin, delikado pa rin pong, sabi ni Priscilla, delikado pa rin po talagang pumunta sa mga gym sapagkat hindi po tayo sigurado kung ano po ang laman ng mga gym na ito. No? Yung mga humawak dyan. Automatic, etc. Kaya delikado pa rin talaga mag-gym. Huwag tayong basta-bastang umasa sa mga lugar, mga gamit sa paligid natin na hindi natin. Sabi ni Sister Joanne Ramos, sana mass gathering bro, meron na. Kasi we believe na God is alive. Sabi nga diba, 2 man o higit na nagkakatitipon na tumatawag sa Diyos, nasa gitna siya. Kaya nga sabi ko lagi, saan mang 2 o 3 taon nagkatitipon sa kanyang pangalan, nariyan sa kalagitnaan. At yes, sana nga, no, pati mass gathering. Pero sa ngayon kasi, sister, mahirap pa rin talagang umasa sapagkat ang kalaban natin ay hindi nakikita. Kaya siguro pinag-aaralan mo ng mabuti ng ating pamahalaan kung ano ba talaga ang nararapat gawin at kung makadevelop na ba ng mga antidote para dito. Nang sa gayon, alam mo, ako rin, miss ko na rin magsimba sapagkat isa yon sa magandang pampalakas ng ating hindi lang papalakas ng katawan, papalakas talaga ng espiritu. Dahil mas malakas ang ating katawan kung mas malakas ang ating espiritu. Pero sa ngayon talagang hirap talaga magtiwala. No? Although we believe that we will be protected by our Creator, by God, by Jesus Christ. Pero alam mo, habang tayo ay nagpipray ng mataimtim, ang mga demonyo, mas masugid yan na magpipray para i-convict tayo. Kaya ingat pa rin po tayo. No? At pa-shoutout po sa Zurila family, from Lucena City, Teresa and Riyadh. Ayan ang sabi ni Jonalyn Niga. And si Captain Jeffy Manyebog is also in the house watching. Ang kanyang classmate ay nakikinig din ngayon, si Sarah Jade Bagasol. Isa rin itong graduate ng CMO School. Arcel ay, yan, mga kasama natin dito yan sa ating pong pamantasan ng civil military operations. Kasama rin natin yan ngayon. At si Diary, si
theory. Po ito, basta happy watching po. Aking mabait na maalagang sama sa opisina, no? Si Ate Marites Panikit is also watching with us. Ang aking kabasa si Liz Narciso, no? Bonnie Lorania, ay mga nakantabay rin sa ating programa. Tina Nunez, magandang umaga rin po ma'am sa inyo. Morning, Banban Alvarez. Good morning din, Nenet Kunanan. Yan. Ano-ano niyo po si Major Kunanan? No? Magkamag-anak po sila. No? Okay. Ang kababata ko sa Adulong Bayan. Christian Alastoy is in the house. Yan. Thank you for tuning in. Si Alin Tor ay nanonood din ngayon. For Jimmy, also watching. Si Alan, Bayo Rips, ang 24th Infantry Wildcat Battalion is also watching. More power din po sa inyo dyan. Lalo po sa inyong battalion commander. Good morning sir. Watching here from 11 CMO Battalion. God bless. Yan ang sabi ni Alin Tor. JC Buena is also watching with us. Ang ating assistant commandant, si Major Dave Aguilar, ay nanonood din ngayon sa atin. Si Jerry Rabago ng Apalit, Pampanga ay kasulog ka din nanonood. Sabi ni Alan, more power sir, and more power din sa iyo. Okay. Ang aking gunner nung ako ay nasa kumpanya, si Abit, no? Bert, magandang umaga. Thank you for tuning in. At sino ba itong hindi ko mabasa is also watching. Classmate Romy Andres is watching. Belated happy birthday daw pala sa aming kapatid, si Jomar Molina, no? At maging sa aking pamangkin na si Mira Juliet Ambay. So, May 16 at May 17. God bless you. More power, more birthdays to come. Sir, good morning sir. Keep safe po sa inyong lahat sir. Proud Pilot Class 2011. Member po natin ng Pilot si Arabic text. Sir Batong is also watching. Magandang umaga po sir. Ingat po kayo lagi. Iyan, Irving Bakungan. Irvin, gumagana na yung ating proyekto. Ito na ang produkto ng ating proyekto. Okay? Ingat lagi, brother. You're also looking good. At sabi ni si Sir Joan, pa-shout out sa kanyang hobby. Nanonood ngayon si Joel Nalog. Ayan, Joel Nalog. Bait-bait niyang asawa mo, na si Joan. No? At alam kong mabait ka rin na asawa sa kanya. Okay? Pa-plug naman bro ng Philippine Defense News. Wow, bigyan niyo ako iyan ng mga report niya para i-relay natin sa ating programa, no? www.defense.ph. Kung meron kayong mga programa, may mga bagong impormasyon kayo dyan, pwede nyo ipasa dito sa amin para mabasa natin sa ating programa. Okay? And lastly, Krisha Ozaraga, Patagop, God bless po sa inyo at God more power po. Yan. Okay? So, para po sa huli nating bahagi, no, meron na lamang po tayong isang minutong nalalabi. Nais ko lang pong ibalik sa atin, ipaalala pa rin po sa ating mga kababayan na ang NCR po ay nasa ilalim pa rin po ng Enhanced Community Quarantine. Medyo high risk pa rin po tayo rito sa ating po kinalalagyan. Kaya patuloy pa rin po ang CMO Regiment sa pumuno po ni Colonel Arvin Lagamon sa mga activities po na ginagawa nila para makatulong po sa ating mga frontliners. No? Partikular na po ang libreng sakay, ang relief operations, saka yung repacking po ng mga relief goods galing po sa ating mga mababait na mga donors. Okay? Inuulit po natin, patuloy pa rin pong sinasagawa ng CMO Regiment ang mga trabaho nitong libreng sakay, no? At ang mga pagbabalot po ng mga relief goods para po may pamahagi sa ating mga kababayan na nandito pa rin po sa umiiral na Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region at pagbabalot po ng mga pagkain galing po sa ating mga mababait na mga donors. Ayan. Sa mga frontliners po natin na wala pa rin masakyan sapagkat mahirap pa rin po ang public transport dito po sa National Capital Region, no? Abangan niyo lang po ang ating pong mga military vehicles na gumagalaw diyan sa EDSA, sa TAP, no? Sa South Luzon Expressway, dito po sa mga main thoroughfare, no? At nang sa gayon po, kayo po ay madala sa mga lugar na kung saan po kinakailangan po ang inyong serbisyo. Yan. At pagkatapos po kayo makapagbigay ng serbisyo, kung kayo po ay mamamahinga na, kayo pa rin po ay ihahatid po ng libreng sakay po ng CMO Regiment. No? Yun nga lang po,
medyo hindi nga po ganun ka-convenient ang ating mga sasakyan sapagkat ito po ay mga military trucks, military vehicle na medyo kulang po sa comfort dahil nga po hindi naman po ito pampasahero, no? So, pagpasensyahan nyo na lamang po ang mga na-i-offer po ng ating Philippine Army. Wala po kasi tayong ganung mga sasakyan, no, na maaaring maipagamit para po maging komportable po kayo. Anyway, no, ang mahalaga po rito ay makarating po kayo sa inyo pong mga patutunguhan, uuwi man po kayo o papasok po sa inyo. Yan. So patuloy po namin kayong binibigyan ng informasyon ng lahat po ng mga activities po ng ating CMO regiment. Okay? At sa ngayon po, no, ay halos base po sa informasyon na binigay sa atin ng operations officer ng CMO regiment, no, si Major Bob Villaflor, ay meron na nakapagtala na po ang CMO regiment ng higit sa yan. So, yan. Silipin na po natin, medyo maliit po yung mga text natin. Yan, nakapag hatid na po, no, ng yan. As of 16 May 2020, ay humigit na po sa kulang-kulang na pong 46,000 ang nabiyayaan po ng libreng sakay na ito, no? 45,838 passengers to be exact. Yan po ay galing po sa atin pong informasyon na binigay ng operations officer ng CMO regiment, Major Bob Villaflor. Okay? At patuloy pa rin pong nagbabalot ang ating ilang mga sundaluhan na tumutulong sa pagre-repack ng mga food packs galing po sa atin pong mabait po natin. Okay? Yan po, mga minamahal na kababayan, yan po ang ating mga informasyon na pinamahagi po sa ating lahat. Ngayon pong araw ng Lunes, 18 po ng Mayo ng taong kasalukuyan. Bago po tayo tuloy magpaalam sa ating palatuntunan, gusto ko po muling batiin ang aking may bahay na si Judith at ang aming pong nag-iisang anak na si Jake Abram, na ngayon po ay nasa aming pong tahanan sapagkat ang aking may bahay ay work from home sapagkat ang NCR pa nga po ay nasa ilalim pa rin po ng enhanced community quarantine. At nais ko rin pong batiin ang ating pong mga kasamahan dito po sa CMO School, ang lahat po ng mga faculty members, mga personnel ng Civil Military Operations School. At maging sa mga personnel po ng CMO Regiment, sa pamumuno po ni Colonel Arvin Lagamon, sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng mga listeners, sa mga nagbigay ng mensahe, maraming salamat sa inyo. At of course, hindi magiging matagumpay ang ating programa kung walang tulong na ibinigay ang ating pong technician ngayon, si Corporal Mark Vincent Maranya. Vincent, maraming salamat. At patuloy po namin kayo iniimbitahan sa darating pong Wednesday, ganap pa rin pong alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. No? Dito po sa Torch FM, 101.5 The Torch FM, at sa Civil Military Operations Facebook page. Okay? Ulitin po natin, 101.5 The Torch FM at Civil Military Operations fan page. Huwag po kayong aalis sapagkat susunod na po ang Jesus and Me or Jam ni Captain Mary Jeffrey Maniebo. Okay? Mga kasimo, maraming mga kababayan, maraming salamat po. Ito po ang Oras Simo. At ito po si Major Jeffrex Molina. Maraming salamat po. To God be the glory. Kami ang hanay ng mga kasundaluhan, nagsanay sa pakikipag-ugnayan, ang pingaling at kahusayan, sa paglalahad at pagpapahayag. Nasa puso ang katotohanan, layunin ay pagkakaunawaan. Kapag nanaig ay kalakasan ng hukbo at ng inang bayan, pagpaghati kanyang taglay, pag-usap
ang kakayahan upang makamit ang tagumpay, pagtutulungan sa kapayapaan. Kami ang hanay ng mga kasundaluhan, nagsanay sa pakikipag-ugnayan, ang galing at kahusayan sa paglalahad at pagpapahayag. Sa puso ang katotohanan, layunin ay pagkakaunawaan. Kapag nanaighay kalakasan ng hukbo at ng inang bayan,